Ika-11 kabanata. Nakatitig lamang ako sa sarili ko sa isang salamin, kakatapos ko lang umiyak. Sumama ng sobra ang loob ko sa hindi malamang dahilan. Ayokong alamin yung desisyon ni Terence sa pag-uusap nila kanina, base sa reaksyon niya mukhang nakukumbensi siya ng ina niya. Umalis kasi ako kanina, nagtungo ng banyo dahil naiihi ako. But actually I just did that because I don't want to hear anything about the agreement of their family. Nag-jump into conclusion agad yung puso ko, kapag naririnig yung mga pinag-uusapan nila. Pero kung sakali mang papayag siya wala akong magagawa doon, desisyon niya yun ngunit nasisigurado kung masasaktan ako ng sobra. Kapag nangyari yun hindi ko alam kung saan aabot yung sakit na yun. Feeling ko hindi kami para sa isa't isa, ang daming humahadlang. Nasasaktan akong isipin na we're not destined together, dahil ako hindi ko na kayang magmahal pa ng iba, o ibigay yung sarili ko sa ibang lalaki. Siya yung lalaking nanakit sa kaumangkin sakin ngunit siya rin, ang lalaking nagpahilam ng lahat ng sakit siya lang din ang aangkin ulit sa kaaangkin sakin. Napasinghap ako nang marinig ko ang sunod-sunod na katok mula sa pinto, mabilis akong naghilamos. Pinatuyo ko yung mukha ko ng towel. Hindi parent tumitigil sa kakakatok yung tao sa labas. Pagbukas ko ay nadatnan ko si Terence nakatitig sakin, sinara ko yung pinto, nagkunwaring okay lang. Ang lahat kahit gusto ko nang sumabog sa sobrang inis. Mrs., bakit ang tagal mo? Saglit lang akong napatingin sa mga mata niya, umiling tsaka pumunta ng kama. Si Renz. Tumabi siya sakin tsaka inayos yung buhok ko. Nakatulog na, don't worry about him okay. He is a big boy now and still brave, nagmana talaga yun sa'yo. Ngumiti siya sakin ngunit hindi ko man lang magawang ngumiti pabalik. Biglang napalis yung ngiti niya na napatitig sakin. Hinawakan niya ako sa kamay, ramdam ko ang init na dala ng palad niya. Wife, what's wrong? Are you okay? Don't you feel good? Kaya ka ba natagalan sa banyo? Nasusuka ka ba? Parang gusto kong maiyak dahil sobrang nag-aalala siya sakin, I can see through his eyes. Yumuko lang ako at umiling ulit. Nga pala Terence napakunot noo siya nang tawagin ko siya sa kadalasang tinatawag sa kanya. Doon na muna kami ni Renz kay Rose, naayos nyo na ba ang agreement? What? What are you talking about wife? Nagmamaang-maangan pa siya, naiinis na ako. Gusto ko na talagang maiyak, alam. Kung naman na pumayag siya dahil alam. Kung naaawa rin siya sa ina niya. Natagalan nga yung pag-uusap nila Mas pinili ko nang wag bumalik doon kanina, dahil parang nanininikip lang yung dibdib ko sa usapan nila. Oo, nagseselos ako ng sobra kahit pa na agreement lang yun. Pangarap ko din yun sa aming dalawa pero sa iba niya pala gagawin hindi sakin. Bukas dadalhin ko si Renz doon na muna kami kay Rose, tapusin mo muna yung agreement ng family nyo, bumalik ka na lang samin kapag tapos na, pero kung ayaw mo bahala ka. Notal ako sa huling sinabi ko, nasaktan ako ng sobra sa lahat ng yun, kahit mahal ko siya wala pa rin akong karapatan sa kanya, we're not married and I'm just the mother of his child. Damn it, narinig ko ang pagmura niya hindi ko na alam yung reaksyon ng mukha niya dahil nakayuko lang ako. Hindi ko napigilan ang isang butil ng luha na umalpas sa kanang mata ko kahit pa napilit ko yun pinigilan. Asawa makinig ka sa akin. Gawin mo na ang gusto nila Terence. Okay lang sakin. No, it's not, wife makinig ka. Ayoko, napahikbi na lang ako bigla dahil hindi ko na rin kayang kimkimin. Lahat ng emosyon na kanina ko pa nararamdaman. Napapikit ako dahil sa tindi ng sakit nang mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Napasubsob ako sa dibdib niya narinig ko ang tunog nun. Hush! Stop crying please kung ano-anong iniisip mo, I didn't agree to them okay. I can't do that wife I'm just dreaming of that not with the other woman. I love you baby always remember that lagi kitang ipaglalaban. Mas lalo akong naiyak dahil sa sinabi hindi ko nga kakayanin kapag pumayag siya. Kahit pa talagang fake lang nasasaktan peren akong isipin na magyayari yun. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan niya ako ituturing, kahit hanggang ngayon ay tila panaginip peren ang lahat, ramdam ko na mahal niya nga talaga ako. Enough, nakakasama yan sa baby natin, stop crying I love you so much. Hindi ko kayo ipagpapalit na iintindihan mo ba yun wife? Pinahira niya yung mga luha ko. Napatango ako sa kanya.
Good. And stop pushing me to do that because I can't afford to lose you. Mangyari na ang mangyari, let it be and stop thinking about those agreement, I don't care about it. Akala ko kasi pumayag ka. And then papayag ka naman. Nakakasama ka ng loob, wife, sabi niya na para bang nagtatampo. Nagkatitigan kami. Nakonsensya ako sa sinabi niya. Kung yun ang desisyon mo, may magagawa ba ako? Of course, you have to stop me, dapat hindi ka papayag. And then I was surprised as he kissed me. Should I say pinaulanan niya ako ng halik sa labi, na siyang nagpangiti sakin. Dapat sayo lang ako ganon, napaigdad ako nang halikan niya ako sa leeg. Ngunit mabilis ko siyang naitulak nang kilitiin niya ako sa tagiliran. No, hubby, stop it. Hindi ko napigil ang humalaklak sa ginagawa niya. Papayag ka bang mawala ako sa iyo, ha? No, please, sagot ko sa kanya. Halos sinisipa ko na siya napahiga na ako sa kama dahil sa ginagawa niya. No, hubby, please, tama na, narinig ko ang pagtawa niya. Inis ko siyang tiningnan. Nakikiliti ako, nakakainis ka. Ngumiti siya ng sobrang luwag tsaka hinalikan ako ng walang palem. It's nice to hear your laughs, wife, like music to my ears. Nagkatitigan kaming dalawa, tila walang isa sa amin ang gustong bumitaw. Tila nakandado yung mga mata namin sa isa't isa. Ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko, baby. Sigurado ka. Akala mo naman hindi ko alam na ang dami mo ng babae noon pa man. Noon yun, wife, but now I found the one for me. I am telling the truth, believe me, you're so beautiful. This beauty of yours makes my heart nervous. Para na akong mababaliw kapag hindi kita makakatabi. Napairap ako sa kanya dahil may naramdaman akong tumutusok sa bandang hita ko. Ganyan ka ba talaga, hubby? Pinupuno mo muna ako ng compliment kapag may isusuyo ka. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya tsaka ako hinagkan. Oo, dahil pinalaki mo ang aking alagang asawa. Gusto kong makita ang napakagandang view sa katawan mo, kaya behave ka lang. Napangiti na rin ako dahil sa mga pambabala na ginagawa niya, hinalikan niya agad ako. Hindi na rin ako tumanggi pa. I love this man, he's the only one I wanted to claim me. Mabilis niyang nahubad lahat ng saplot ko, hindi ko na napansin kung paano nangyari yun. We taste our lips with full of anger. I seemed to want to explode because of the intensity of the heat I was feeling. Napapikit na lang ako nang inangkin niya yung katawan ko, na puno ng ungol ang apat na sulok ng silid namin. He moved gently and we both moaning our names at tila pareho kaming uhaw sa isa't isa. Mabilis na busog ang galaw niya. Ang tanging nagawa ko na lang ay hayaan siyang gawin ang gusto niya. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso nang magkasabay kaming makarating sa langit. Paggal siyang napahiga sa tabi ko tsaka ipinulupot ang braso niya sa tiyan ko. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko, nagbibigay yun ng init sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. This man is really sweet. And the truth is when he does that, I still feel like a teenager, kinikilig pa rin ako. Mahal na mahal kita, wife, thank you for everything. Mahal din kita, hubby, thank you din sa pagiging maintindihin kahit naman. Napaka-short-tempered mong tao. Narinig ko ang pagngisi niya, niyakap niya ako papalapit sa kanya na mas lalong. Hinigpitan ang pagyakap. Yeah, I admit that. Ganun ako. But when it comes to you, wife, nababahag ang buntot ko, ganun kita kamahal, wife. I love you and our son and our new baby. Umarap ako sa kanya, nagkangitian kami nang magtama ang mga mata namin. Sobrang gwapo niya, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa ibabaw ng lupa. I love you too, hubby, ang ama ng mga anak ko. Hinimas niya yung pisngi ko, hindi ako nagsasawang makipagtitigan sa kanya, tila ba magkaisang pag-iisip na rin kami nang sabay kaming nagkayakapan. Ninamnam ang init ng bawat katawan. Ayoko nang matapos pa ang gabing ito, kung sakali mang may darating pang mabigat na pagsubok sa amin sana. Magkasama pa rin kami natatahaki ng mundo. Napangiti na lang ako nang bigla akong niyakap ni Terence mula sa likod. Sabay halik sa pisngi ko habang inaayos yung uniform ko sa harap ng salamin. Wife, why don't you file a resignation letter? I want you to stay here and nakaka-stress din yung trabaho mo, baka mapano si baby. Napalingon ako sa kanya na napatitig sa gwapo niyang mukha. Hubby, mahal ko ang trabaho ko, ayokong wala akong ginagawa, ayokong magmukmak na lang, you don't have to worry, exercise na rin sakin ito. At saka magpa-file naman ako ng leave kapag malapit na akong manganak.
Napakunot noo siya sakin kumalas saka nakipagtitigan din. Are you sure? Ayoko lang na nahihirapan ka wife, baka kasi ma-stress ka. Malimit pa naman sama-sama yung pakiramdam mo. And hindi ako mapakali sa office kapag ganon. Napangiti na lang ako sa kanya at saka ginawaran siya ng halik sa labi, na siyang kinatitig niya lalo sakin mabilis akong hinipit ng tangkang lalayo ako sa kanya. Hubby, trust me kaya ko ito okay. Mas lalo lang akong masi-stress kapag nandito lang ako, hindi ako mahilig magmukmak ayoko nun. Napabuntong hininga siya tsaka hinalikan ako sa noo. Fine, may magagawa ba ako sayo? Oh he right, let's go lumabas na tayo and let's eat for breakfast nandun na si Renzem. Napatango ako sa kanya hinawakan niya ako sa baywang, sabay kaming lumabas ng room, dumiretso kami sa dining area nandun na nga si Renz. Napatitig ako sa kanya saka napangiti. He looks so handsome and neat because of his school uniform. Natutuwa ako sa kanya dahil napakagiliw niyang kumain, hindi siya nagpapasubaw pa sakin o kahit sa yaya niya. Napatingin ako kay Terence bumulong ako sa kanya. Thank you. Napalingon siya sakin una hindi niya pa nagets ang ibig kong sabihin, ngunit ngumiti din siya agad nang ininuso ko si Renz. Siya kasi nag-ayos dito, mula sa pagpaligo pati pagsuot ng uniform, napangiti tuloy ako kapag maalala yung eksena kanina. They were so cute. Umaapaw yung kasiyahang nadarama ko nang masilayan sila, kung paano sila nagkukulitan habang inaayusan siya ng daddy niya. You're welcome wife. It's my responsibility. Nagkatinginan kaming dalawang ngunit mas lalo niyang inilapit yung bibig niya sa tenga ko. Don't worry, tomorrow morning ikaw naman ang bibihisan ko, and of course, you have to let me to take you a bath. Namula yung pisngi ko dahil sa sinabi niya. Tumatawa siya habang tinataas baba niya yung dalawang kilay niya, nahampa ko tuloy siya sa hita niya. Mabilis niya namang nahawakan yung kamay ko habang wala paring tigil yung pagngisi niya sakin. Tumigil ka nga, inginuso niya rin yung labi niya na parang nagsasabing halikan ko siya. Natigilan lang kaming dalawa nang pumasok ng dining yung mother nila kasunod si Trez. Saglit siyang napatitig sa amin ng anak niyang nakaakbay sakin, nag-iwas din agad siya ng tingin. Naisip ko tuloy na parang hindi siya si madam na puro pang iinsulto ang tinging pinapukol sakin. Good morning everyone, oh good boy talaga nitong Renz namin healthy food yung kinakain yun oh. Napatingin kaming lahat sa kanya. Turo po kasi ni mama uncle I have to eat vegetables para laging matibay, napangiti ako sa sinabi niya, pati ang daddy niya ay napatawa sa kanya. Good job grandson, galingan mo sa school may gift ka kay grandma kapag perfect yung test mo. Opo papayag ako lola. After nun ay tahimik lang din kaming kumain, tahimik lang din akong nakikinig sa mga usapang pang business nila, after nun ay nag-ayos na ako ng sarili bago ko kinuha yung bag ko sa loob. Pero bago pa ako makarating sa sala ay narinig ko ang usapan nila kaya natigilan ako. Anak, umaasa pa rin ako sa iyo. Pagtutulungan, isipin mo pag usapan yung dalawa, baka papayag naman siya because this is not really a true kasal. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo mom? Papayag man si Nicole o hindi ay ayoko pa rin. I don't want to hurt her because I can't afford again for seeing her in pain, please find another paraan na handang tumulong. Napatitig lamang ako sa kanilang dalawa na parang ayokong lumabas sa kinatatayuan ko. God Terence, ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Son, this is for the sake of your dad's property nangako tayo sa kanya noon, please don't forget your promises. Ayokong mangako mom, let's drop this. Not right now marami akong iniisip isa na dun ang paghahanap kay Shane. My staffs called me earlier na hindi pera nila ito matrack hindi ako papayag na hindi siya magbabayad sakin. She done too much damage since 6 years ago. But I'm thankful parent dahil ginawa niya yun because if she didn't I never met my wife. Napakabog yung dibdib ko dahil sa sinabi niya, hindi ko din maipaliwanag yung itsura ng ina niya kaya. Kahit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang magpatuloy sa paglalakad. Fine. Wala na akong pakialam pa sa kung ano man ang gusto mong gawin Terence. But please ito lang ang pinagmamakaawa ko sa'yo, sabayan mo muna ang agreement and after that you're free. You know what mom? I can't understand why do I have to do that alam naman nilang matagal na kaming hiwalay ni Shine right? What for?
Because agreement is an agreement pero pipikiin lang natin para mas alba ang lahat, alam mo naman si Don Solomon. Natahimik siya bigla na patitig lang sa ina niya. Hindi ko alam ba't kinakabahan ako. I'll think about it but not now, yun lang ang nasabi niya ngunit nagdulot sa akin ng libo-libong sakit. Anong pag-iisipan niya? Napakasalan si Shine. Bakit niya pa pag-isipan? Akala ko babuo na ang pasya niyang hindi niya gagawin yun. Parang gusto kong maiyak dahil sa sinabi niya, pareho lang naman yun na doon din uuwi ang lahat dahil nga pag-iisipan niya. Parang hindi tama yun. Kumilos ang mga paa ko naglakad patungo sa kanila, napatingin sila sakin at saka inabot niya yung bag na dala ko. We're going mom. Nagkatitigan kami ng ina niya, ang totoo na iinis ako sa kanya pati na rin sa anak niya. Aalis na kami madam, sabi ko walang lingon na nauna nang lumabas. Wife what's wrong? Nakatitig na tanong niya nang pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Really tatanungin niya pa ako kung anong mali. Buweset siya. Mama, baka late na tayo. Bigla namang tanong ni Ren sa akin nang makaupos ako sa passenger seat. Don't worry 8 pa yung class mo. Panay lingon ng ama niya sa akin ang sarap niyang iuntog sa dashboard, para maalala niya lahat ng ipinangako niya sa akin. Wife talk to me, mahinang sabi niya habang nagdadrive. Gusto kong maiyak pero sino ba talaga ako para pigilan siya? Gusto ko ring ay sambat yon sa kanya pero mas pinili ko manahimik, dahil gusto ko ay siya mismo ang magsabi sa akin kung ano ba talaga yung desisyon niya, kahit pa na masakit sa akin makikinig pa rin ako. Pero baka pagkatapos nun ay hindi niya na ako makikita pa sa mansion. Don't mind me, mag-drive ka lang medyo masama lang yung pakiramdam ko hindi ko maintindihan. What? Then you don't have to push yourself para pumasok, baka mapano ka wife, nang wala ako. Okay lang ako tatawagan kita kapag sumama na talaga ng sobra. Sabi ko nang nakatingin lang sa daan. Ayokong magpahalatang gusto ko siyang singhalan sa kaiyakan, kinukumbansi ko rin, ang sarili ko na maging okay dahil sasabihin niya rin sakin kung ano talaga. Pero sino ba naman kasi ang hindi sasama ang loob? Nangako na kasi siya sakin pero yun pa rin, yung sinabi niya sa ina niya. He'll think about it. Ang sarap niya lang sampilan. Tahimik lang ako habang naglalakad kami papasok ng campus ng school, hinatid muna namin si Ren sa classroom niya bago niya ako hinatid sa room ko. Aalis na ako Mrs., huwag mong kalimutang gawin na. Tawagan mo ako kung hindi maganda ang pakiramdam mo okay. Tumango ako sa kanya ngumiti naman siya sakin. Napatitig ako sa kanya dahil may hinihintay ako, hinihintay kong sasabihin niya na agad sakin kung ano ba talaga yung plano niya, kung papayag ba talaga, siya sa agreement na yon o hindi. Gusto ko lang naman malaman ng mas maaga, dahil ngayon pa lang parang pinupunit na ako sa sakit, ayokong mawala siya sa amin ni Renz, I love him but, kung mas pipiliin niya yung pakiusap ng ina niya ay mas pipiliin ko ring lumayo. Kahit anong sabihin pang peki ay kasal pa rin yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Wife. Sabi ko pupunta ako. Not answering. May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Sabay hawak niya sa kamay ko kaya napailing na lang ako sa kanya. Wife, just tell me now, wala ako. Rito, ayokong sumama na naman ang pakiramdam mo nang wala ako, hindi. Ako makaayos sa trabaho. I'm fine, sige napapasok na rin ako mag-ingat ka sa pag-drive. Are you sure you're fine? Muli akong napatango nang hinawakan niya yung pisngi ko, nagkatitigan kaming dalawa. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Okay nga lang ako, late ka na sa trabaho mo. Fine, sasunduan kita mamaya, ingatan mo sarili mo wife I love you. Hinalikan niya ako sa noo sa kaniyakap. Tumitig lamang siya sa akin na tila may hinihintay ring sasabihin ko. Ikaw rin mag-ingat ka, I love you too. After noon ay ngumiti siya ng malapad. Sakin tsaka mabilis akong hinalikan sa labi, nag-init yung pisngi ko dahil sa ginawa niya. Baka kasi may makakita sa amin. Nakakahiya. I love you more. Bye. Napakunot-no ako dahil hindi niya peren binitawan yung dalawang kamay ko. Tinaasan ko siya ng kilay kaya napakamot siya sa batok niya. I'm going wife, tumango ako nag-wave la siya sakin at saka panay lingon niya. Napatitig na lang ako sa likod niya hanggang sa nawala na siya sa paningin ko, napabuntong hininga ako, siguro hihintayin ko pero na siya mismo ang magsasabi ng napag-usapan nila ng ina niya kanina.
Oo, masakit pero bahala na kung paano ko tatanggapin, kung ano man ang magiging reaksyon ko, ayoko na munang pangunahan ng kaba sa katakot. Tulala kayata, napaigtad ako nang bigla-bigla na lang may nagsalita sa gilid ko. Oh, I'm sorry, nagulat ba kita? Napatingin na lang ako sa kanya nang maya-maya ay ngumiti siya sakin. How are you? You look more beautiful today. Nagbablumang kayata. Tigilan mo na yang pambobola mo, Sandro, una na ako. Wait lang. Here, this is for you. Napatitig ako sa paper bag na inabot niya sakin. I'm sorry, hindi ko yan matatanggap. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya, napatingin ako sa kanya lalo. Ano naman ang nakakatawa doon sa sinabi ko? Eto naman, this is only a friend's gift, kunin mo na chocolate lang yan. Napatingin ako sa hawak niyang paper bag, nagdadalawang isip pa ako, kung kukunin ko o hindi, nang siya na mismo ang kumuha ng kamay ko, pinahawakan sakin yung handle. Bakit mo ako binigyan ng ganito? Ngumiti ulit siya sakin at inilagay ang mga kamay sa bulsa. Ang dami mong tanong, ma'am. Basta gift ko lang yan, it's not a big deal anyway, kaya sige na, pumasok ka na. Malilate ka na, aalis na rin ako, bye. Mabilis siyang tumalikod sakin na naglakad. Salamat, maya-maya ay lumingon siya. Ngumiti tas muling naglakad paalis. Pumasok ako ng faculty room na nasa kabila lang, malapit sa room ng mga students ko. Binuksan ko yung paper, may box sa loob. Curious ako kaya binuksan ko rin ito. Chocolate nga, kumagat ako ng isa. Natakam ako dahil sa sarap, binasa ko. Yung pangalan hindi ko namalayan, ang dami na pala ng nakain ko, meron pang natira at uminom na lang ako ng tubig. Pagpasok ko ng classroom ay nag-ingay yung mga students ko, meron kasing bouquet ng bulaklak na nakapatong sa ibabaw ng table ko. Rose na kulay puti. Class, sino naglagay nito dito? Lahat sila ay walang alam dahil pagpasok daw nila, meron nang nakalagay na bulaklak sa ibabaw ng table. Pinasa ko yung note, take care of yourself, wife. Napakabog yung dibdib ko, hindi ko namalayan ay napangiti ako. Napaisip tuloy ako kung paano niya nailagay yung bulaklak dito. Magkasama naman kami kanina. Papasok ng school hanggang sa umalis siya, sa bagay wala namang imposible sa kanya kapag gusto niyang gawin ang isang bagay, that billionaire. Pwede rin naman niyang iabot sakin, but I admit that I felt so happy, gusto ko tuloy siyang tawagan magpa-thank you pero mamaya na. Hindi ko alam kung bakit tila napuno ng magandang modo yung umaga ko, kinikilig ako. Natuwa dahil sa bulaklak na binigay ni Terence. Iba pa din pala kapag surprised dahil talagang mag-umapaw yung tuwa mo. Muntik pa tuloy sumama yung loob ko sa kanya kanina, dahil akala ko may tinatago siya sakin. Siguro nasaktan lang talaga ako dahil sa mga naiisip ko and at the same time natatakot. Yes, I admit that, I have these fears and a lots of what ifs. Pero alam kong dapat magtiwala ako sa kanya. Nang mag-lunch ay pinuntahan ko si Ren, sabay kaming kumain, nang uwian ay hinintay namin yung daddy niya dahil dadaanan niya kami galing sa office niya. Bitbit ko peren yung bouquet na binigay, sekretong inilagay niya sa table ko kanina. Natawa nga ako sa reaksyon ni Renz nang tanungin ako kung kanino galing. Napapalakpak pa siya nang sabihin kong surprise ng daddy niya. Nasa car park kami nang may kumikinang na kotseng tumigil sa harap namin. Daddy. Hinalikan siya ng dad niya sa kakinarga, pero parang kapwa kaming nagulat. Napatitig siya sa bitbit kong bouquet, napatitig din ako sa bitbit niyang bouquet. Bakit dalawa? Kailangan ba talagang dalawang bouquet sa isang araw? Pero, hindi, peren, nawala yung tuwa ko dahil sa kaswitan niya. Hobby, saan galing yan? Nakakunot noon niyang tanong sakin. Napatitig ako sa kanya sabay tingin sa bulaklak na bitbit ko. Sayo, ikaw naglagay nito sa table ko. Diba? Here's the note. Bigla na lang niya kinuha yon sakin, inihagis sa malapit na trash bin. Nagulat ako sa ginawa niya. Hinawakan niya ako sa kamay, dinala papunta sa kotse niya. Hobby, bakit mo tinapon yun? Sayang. Gumastos-gastos ka, itatapon mo lang din pala. Nilangon niya ako, kitang-kita ko ang inis sa kairita sa mukha niya na tila mananapak ng tao. That is not mine. Tinanggap mo naman. Kanino galing yun? Napatitig ako sa kanya saka napaisip. Naalala ko yung note, baby one tawag niya sakin, alam kong siya lang ang tumatawag sakin ng ganon. Ewan ko, pagpasok ko sa room nandun. Nasa ibabaw ng table ko, akala ko galing sayo. Nakasulat kasi dun, take care of
Yourself wife, nakita ko kung paano. Gumalaw yung muscle sa mukha niya. Hindi na siya nagsalita pa, nakakunot noo lamang siya habang nagdadrive, hindi na rin ako nagsalita hanggang sa makarating kami ng bahay, hindi ko na hinintay na pagbuksan niya ako ng pinto kaya lumabas na rin ako. Pero paglabas ko ay saktong bubuksan niya sana yung pinto para sakin kaya. Nagkabanggaan kami, nahulog yung bag ko pati yung box ng chocolate na hindi ko pa nabuksan yung natira ko kanina. Pinulot niya ito binigay sakin, pero nang kunin ko ay inilayo niya. Kanino galing ito? Seryoso niyang tanong sakin, napahugot ako ng hininga dahil parang galit yung boses niya. Pinigay sakin ng co-teacher ko, mas pinili kong wag sabihin, dahil alam kong magagalit siya kapag sinabi kong galing kay Sandro, ayokong isipin niyang tumatanggap na lang ako basta-basta ng mga bagay galing sa ibang lalaki. Ayoko naman sanang tanggapin ngunit mapilit ito. Basta na lang iniwan sakin saka umalis, aaminin ko na gustuhan ko. Yung lasa, tinitigan niya ako ng madiin ng walang kurap-kurap kaya kinabahan ako bigla. Let's talk inside, malamig na sabi niya. Napatulala na lang ako kay Renz nang naglakad na rin siya papasok kasama yung yaya niya, naglakad ako papasok ng mansion dumiretso ako sa room namin. Pagsara ko ng pinto ay napaigtad ako nang inihagis niya sa sahig yung box ng chocolate. Really? Galing yan sa co-teacher mo? Bakit? Tinitigan niya ako ng masama. Damn it. You don't have to lie on me wife. That chocolate was made by the Sandro. Pagmamay-ari niya ang company na ginagawa ng lintek na chocolate na yan. Napalunok ako at feeling ko nanlamig. Yung kamay ko dahil sa sinabi niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Lagi ka ba niyang binibigyan yan? Tell me. Hindi ako nakapagsalita, naiiyak na ako dahil galit na siya. I asked you in a formal way pero bakit? Why you have to lie ha? May tinatago ka ba sakin? May tinatago ba kayo ng gagong yun? Anong akala mo sakin ha? Can't afford to buy that kind of chocolate para sa iyo. Napailing ako, lumapit ako sa kanya pero umatras siya, naniniliksik yung mga mata niya sa galit. Sorry for what? Tell me sorry for what? Sabihin mo nga sakin sa kanya din ba galing ang lintek na bulaklak na yun? Hindi ko alam, Terence, makinig ka muna. You know what? Pinakaayoko sa lahat ay yung pinagsisinungalingan ako. Nilukob kami ng matinding katahimikan, aaminin ko nasaktan ako ng sobra sa sinabi niya, basta na lang akong napahikbi. Dahil galit na siya sakin. Now what? Iiyak ka na lang. Tell me your reason. Naman wife, wag nyo naman akong gaguhin. Napaupo ako sa kama, napatakip ng mukha. Ang sama naman niya mag-isip sakin, hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawang makipagrelasyon pa sa ibang lalaki.